Ako si Ginang Torres, ang inyong guro sa ikatlong baitang Pangkat Mahogani. Narito tayo ngayon sa pag-aaral sa Science 3, Quarter 2, Week 6 ng ating module. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paghahambing ng mga katangian na mga bagay na walang buhay at may buhay. Sa araling ito ay inaasahan na mauunawaan ninyo ang paghahambing ng mga katangian na mga bagay na may buhay at walang buhay. Handa na ba kayo mga bata? Tingnan ang iyong paligid. Ano-ano ang mga bagay na iyong nakikita? Tayo ay napapaligiran araw-araw ng maraming bagay. Mga bagay tulad ng hayop, ilog at ulap. Mayroon ding mga bagay na gawa sa tao tulad ng sasakyan at mga gusali. Pero, paano nagkaiba ang bagay na ito? Masasabing ang mga bagay na iyong nakikita ay maaring may buhay o walang buhay. Ang iyong mga magulang, kapatid, alagang hayop, at halaman sa loob ng bahay ay may mga buhay. Samantalang ang tubig, hangin, pagkain, damit. Ang mga gamit sa bahay tulad ng TV, kama, mesa, mga gamit sa paaralan tulad ng lapis, module, kwaderno, at bag ay mga bagay na walang buhay. Paano natin masasabi o malalaman na ang isang bagay ay may buhay at walang buhay? Sa araling ito, maunawaan mo ang paghahambing ng mga katangian ng mga bagay na may buhay at walang buhay. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Larawan A, larawan B, larawan C, at larawan D. Masasabi mo ba ang mga bagay na may buhay at walang buhay sa mga larawan? Sa mga larawan ay makikita ang hayop, tao, puno, at halaman. Ang mga ito ay mga may buhay. Ang bangka, bola, ilog, at bato ay mga bagay na walang buhay. Tatalakayin natin ngayon ang mga katangian ng mga bagay na may buhay at walang buhay. Katangian ng mga bagay na may buhay. Una, may kakayahang lumaki sa sukat at timbang. Suriin ang iyong sarili. Tumangkad ka ba kumpara noong ikaw ay nasa ikalawang baitang? Ang mga hayop at tao ay may buhay sapagkat makikita ang pagbabago sa kanilang sukat at timbang. Lumalaki ang mga tao mula sa pagiging sanggol hanggang sa pagiging adulto. Lumalaki rin ang mga hayop mula sa pagiging maliit patungo sa malaking hayop. Samantalang ang mga halaman ay lumalago mula sa isang buto hanggang sa maging ganap na halaman o puno. Ang bahagi ng katawan ng mga hayop at halaman ay nagbabago ang sukat at timbang o bigat habang ang mga ito ay lumalaki. Suriin natin ang larawan na nagpapakita ng paglaki ng manok, puno at tao. Ikalawang katangian ng mga bagay na may buhay ay may kakayahang gumawa ng sarili. Ang mga hayop at halaman ay patuloy na dumadami upang ang kanilang lahi o uri ay magpapatuloy at magpapamana ng buhay. Ang halaman ay maaaring dumami mula sa binhi, sanga, dahon o ugat na maaaring itanim upang magsimula ng panibagong buhay. Ang hayop gaya ng baka, kalabaw, kambing, at mga tao ay nanganganak ng panibagong buhay. Ang ibang hayop tulad ng pagong, ibon, at manok ay nangingitlog ng kanilang uri at matapos itong mapisa sa takdang panahon
ay magiging ganap na panibagong organismo na may buhay. Ang ikatlong katangian ng mga bagay na may buhay ay humihinga. Ang mga tao at hayop ay lumalanghap ng oxygen at naglalabas ng carbon dioxide. Ang mga halaman naman ang gumagamit ng carbon dioxide at nagbibigay ng oxygen sa panahon ng kanilang proseso ng paggawa ng pagkain. Ikaapat na katangian, ang may buhay ay gumagalaw upang manatiling may enerhiya o lakas. Ang halaman ay gumagawa ng sarili nitong pagkain gamit ang carbon dioxide, tubig at enerhiya mula sa araw. Ang mga tao at hayop ay gumagamit ng enerhiya mula sa pagkain na nagmumula sa halaman at mga hayop. Ang mga hayop at tao ay gumagalaw patungo sa iba't ibang direksyon. Ang mga bagay na may buhay ay may kakayahang ilabas ang dumi sa kanilang katawan. Sa pagpapanatili ng wastong nutrisyon sa katawan, ang mga hayop at tao ay nangangailangan din na balansehin ang lahat ng mga sustansya ng pagkain at likido na pumapasok at lumalabas sa kaniyang katawan. Ang mga duming naipon sa katawan mula sa proseso ng kinain gaya ng ihi, dumi, pawis at carbon dioxide ay inilalabas sa kanilang katawan. Maaring magkasakit o mamatay ang isang organismo kung hindi nito mailalabas ang mga dumi sa katawan nito. Ang panghuling katangian ng mga bagay na may buhay ay may kakayahang tumugon sa pagbabago sa kapaligiran. Ang organismo ay may iba't ibang bahagi ng katawan na kayang umangkop sa kapaligiran kung kinakailangan upang ito ay mabuhay. Sa panahon ng taglamig, ang mga tao ay nagsusuot ng makakapal na damit, samantalang ang mga hayop naman ay kumukubli o lumilipat ng lugar upang maiwasan ang sobrang lamig at makahanap ng mas maraming pagkain. Ang mga halaman naman ay paitaas na lumalago ang mga dahon upang makakuha ng sikat ng araw. Dumako naman tayo sa mga katangian ng mga bagay na walang buhay. Ang lahat ng katangian ng mga bagay na may buhay o organismo sa paligid ay hindi taglay ng mga bagay na walang buhay. Subalit, dito nakasalalay ang pananatili ng buhay ng mga organismo. Katulad ng tubig, ito ay walang kulay, lasa, at tiyak na hugis o sukat. Subalit, kung walang tubig, ay hindi mabubuhay ang tao dahil ito ang bumubuo ng halos lahat ng likido ng tao sa kanyang katawan. Ang lupa ay taniman ng mga halaman na gumagawa ng pagkain para sa ibang organismo. Ang bato ay hindi lumalaki, hindi rin kumakain, hindi gumagalaw at hindi humihinga. Ito ay walang buhay. Ang coronavirus ay isang organismo na nabubuhay kapag nakakapit sa may buhay. Subalit kapag wala na itong host na makakapitan, ito ay mawawala na rin ng buhay. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check ang patlang kung ang salitang may guhit ay naglalarawan ng bagay na may buhay. At X naman kung hindi naglalarawan ng bagay na walang buhay. Number 1, mabilis na pagulong ng bola. 2, malinis na upuan. 3, malalaki at matatabang aso. 4, nakapagbibigay ng prutas at bulaklak. 5, na ilalabas ang dumi sa kanilang katawan. 6, mataas na baha sa baybayin ng Laguna. 7, malakas na hangin dulot ng bagyong Rolly. 8, mainit na tinapay. 9,
puno ng mangga. 10 maliliit na itik at bibi. Ngayon naman ay ating iwasto ang inyong mga ginawa. Unang bilang, mabilis na paggulong ng bola. Ekes. Ikalawa, malinis na upuan. Ekes. Ikatatlo, malalaki at matatabang aso. Check. Ikaapat, nakapagbibigay ng prutas at bulaklak. Check. Kalima, na ilalabas ang dumi sa kanilang katawan. Check. Kaanim, mataas na pagbaha sa baybayin ng laguna. Ekes. Kapito, malakas na hangin dulot ng bagyong Rolly. Ekes. Kawalo, mainit na tinapay. Ekes. Ikasiyam, puno ng mangga. Check. Ikasampu, maliliit na itik at bibi. Ekes. Nakuha niyo ba mga bata? Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Guhitan ang salita o grupo ng mga salita na nagpapakita ng paglalarawan ng mga bagay na may buhay at walang buhay sa pangungusap. Unang bilang, masayang lumalangoy sa dagat ang bata tulad ng mga isda. Kalawa, ang bata ay bumili ng mga laruan sa mall. Katatlo, ang taong may COVID ay maaring makaranas ng mga sumusunod: lagnat, ubo, at nahihirapang huminga. Kaapat, hindi ako lalabas ng bahay upang makaiwas sa coronavirus. Ikalima, ang frontliner ay nagpupunta sa ospital upang gamutin ang mga may sakit. Ating iwasto ang inyong mga ginawa. Unang bilang, masayang lumalangoy sa dagat ang bata tulad ng mga isda. Ang salitang may guhit, masayang lumalangoy. Ikalawa, ang bata ay bumili ng mga laruan sa mall. Ang may guhit ay bumili. Katatlo, ang taong may COVID ay maaring makaranas ng mga sumusunod: lagnat, ubo, at nahihirapang huminga. Nahihirapang huminga ang may salungguhit. Ikaapat, hindi ako lalabas ng bahay upang makaiwas sa coronavirus. Hindi ako lalabas. Ikalima, ang frontliner ay nagpupunta sa ospital upang gamutin ang mga may sakit. Nagpupunta sa ospital. Nakuha niyo ba ang tamang sagot mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Kopyahin ang chart sa iyong kwaderno. Gumuhit ng paborito mong halaman at isang laruan sa loob ng kahon. Pagkumparahin ang katangian ng mga bagay na iyong ibinuhi. Unang kahon, ang guhit o larawan ng aking paboritong halaman. Kalawang kahon, ang guhit o larawan ng aking paboritong laruan. Mga katangian ng may buhay, mga katangian ng walang buhay. Gawin ito sa loob ng 3 minuto. Tingnan natin ang inyong mga iginuhit. Ang guhit o larawan ng aking paboritong halaman. Magaling! Ang guhit o larawan ng aking paboritong laruan. Magaling! Mga katangian na mga may buhay. Una, lumalaki. Ikalawa, humihinga. Ikatatlo, kumakain. Ikaapat, gumagawa ng sarili. Ikalima, gumagalaw. Mga katangian ng walang buhay. Hindi lumalaki. Hindi humihinga. Hindi kumakain. Hindi gumagalaw. Walang kakayahang ilabas ang dumi. Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sumulat ng 3 halimbawa ng mga bagay na may buhay at walang buhay sa iyong kwaderno. Sumulat ng 3 pangungusap na maghahambing sa mga bagay na may buhay at walang buhay.
Ang mga halimbawa ng organismo na may buhay ay ang patlang, patlang, at patlang. Ang halimbawa ng bagay na walang buhay ay ang mga patlang, patlang, at patlang. Ating itama ang inyong ginawa sa gawain 4. Ang mga halimbawa ng organismo na may buhay ay ang tao, hayop, at halaman. Ang halimbawa ng bagay na walang buhay ay ang mga lupa, bato, at bakal. Ang mga pangungusap na inyong ginawa ay ang mga bata ay humihinga, subalit ang gusali ay hindi. Ang mga hayop ay dumarami, ngunit ang bato ay hindi dumarami. Ang halaman ay tumataas, subalit ang gamit sa bahay ay hindi tumataas. Tama ba ang inyong mga ginawa, mga bata? Magaling! Bigyan ninyo ng 10 palakpak ang inyong sarili. Umakot naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Ilagay ang masayang mukha, sapat lang kung tama ang pangungusap, at malungkot na mukha kapag hindi tama. Unang bilang, ang mga hayop ay hindi maaaring magparami. Ikalawa, ang buhangin ay dumarami, subalit hindi ito bagay na may buhay. Ikatatlo, ang mga kagamitan sa tahanan ay mga bagay na walang buhay. Ikaapat, dumarami, lumalaki, humihinga, at tumutubon sa pagbabago sa kapaligiran ang mga bagay na may buhay. Ikalima, ang mga bagay na may buhay ay nangangailangan ng pagkain, hangin, at sikat ng araw. Ating iwasto ang inyong mga ginawa. Unang bilang, ang mga hayop ay hindi maaaring magparami. Malungkot na mukha. Ikalawa, ang buhangin ay dumarami, subalit hindi ito bagay na may buhay. Masayang mukha. Tatlo, ang mga kagamitan sa tahanan ay mga bagay na walang buhay. Masayang mukha. Ikaapat, dumarami, lumalaki, humihinga, at tumutugon sa pagbabago sa kapaligiran ang mga bagay na may buhay. Masayang mukha. Ang mga bagay na may buhay ay nangangailangan ng pagkain, hangin, at sikat ng araw. Masayang mukha. Nakuha niyo ba, mga bata, ang tamang sagot? Magaling! Ngayon naman ay sagutan natin ang pagninilay. Nauunawaan ko na, nababatid ko na. Sagutan ninyo ito sa abot ng inyong makakaya.